Samantala, matinding pagkadismaya ang naramdaman ng isang Filipino-Canadian voter matapos hindi payagan ang hiling niyang transfer at accommodation sa isang polling station para bumoto sa advance polls. Diskriminasyon daw para sa mga gaya niyang mayroong kapansanan. May report si Paula Saraza. It's 2025. Why isn't voting accessible? Dismayado ang Filipino-Canadian voter na si Therese Estacion matapos siyang tanggihan sa polling station sa Trinity Bellwoods Community Center Biyernes para bumoto sa early voting sa federal election. Di ito ang polling station kung saan siya nakaregister bilang botanteng may kapansanan na nangangailangan ng accessibility. Pero ito raw ang pinakamalapit sa kanya at pinakamadali niyang puntahan. Here you are as a disabled person, putting yourself in a vulnerable position. You're actually asking for help. To be dismissed like that, to be told, no, we can't help you, we can't accommodate for you, felt pretty awful. Kumpiyansa si Estacion na dati nang nagtrabaho sa Elections Canada na maaaring lumipat ng polling station gamit ang transfer form. Bagay na itinanggi rin umanong ibigay ng nakaharap na Elections Canada staff sa kanya. They said that I couldn't use a transfer form here. I can only use a transfer form if the poll, my poll was also in Trinity Bellwoods. I was like, that doesn't make sense at all. Bukod sa pagtanggi sa accommodation, ramdam din umano ni Estacion ng tila ibang trato ng staff sa kanya. For folks to speak about you in a way as if you're trouble for them and you can hear it, I thought it was, at worst, it's unprofessional. I mean, at best, it's unprofessional, but at worst, it's pretty dehumanizing, actually. Inilapit niya ang insidente sa social media account ng Elections Canada na agad tumugon at inabisuhan siyang magsumite ng complaint form. Handa rin umano ang ahensya na silipin ang naging pangyayari. Sa pahayag naman ng Elections Canada sa Omni News nang tanungin kaugnay sa patakaran nila para sa mga botanteng nangangailangan ng accessibility. Nakasaad raw sa bawat voter card ang accessibility sa itinalagang polling place para sa bawat botante. Inaabisuhan din ang mga botanteng may karagdagang accessibility needs na tumawag sa Elections Canada ng mas maaga bago ang nakatakda nilang deadline. The system in itself is ableist because if they had thought of disabled people before they planned this, then they would have made it an accommodation option for folks like me to vote at the polling station closest to their residence. Napilitan si Estacion na bumoto sa mas malayong polling station kung saan siya nakaregister. Patunay daw anya ang naranasan sa kakulangan ng mga batas, suporta at programa mula sa gobyerno para sa mga may disability na anya'y bigyang pansin daw sana ngayong halalan. Paula Saraza, Omni News, Toronto.